minamahal kong kababayan, ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque. Ako po si Romeo Matac Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. At nandito na naman po tayo mga kababayan sa isa na namang episode ng Presby with Love, kung saan na ilalahad ng ating gobernador ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayun din, tatalakayin ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating pamahalaang panlalawigan. Tayo po ay sabayang sumasahimpapawid sa DZNS FM 94.1, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak 105.7 FM. At napapanood din po tayo mga kababayan sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Live at simulcast din po tayo ngayon sa social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Maaari po kayong makibahagi sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suhestyon para sa ating gobernador gamit ang mga numerong 0930-510-2411 o sa pamamagitan ng pagpapadala naman ng inyong mga concern sa ating comment section box. Medyo maulang gabi po, Governor. Welcome po ulit sa ating programa, Presby with Love. Magandang araw po mga kababayan. Ito na naman po ang inyong gobernador, Presby Velasco, Presby with you. At kasama na po natin ang ating Speaker, Lord Alan Velasco. So, natutuwa po ako at nandyan po kayo at nakikinig at nanonood sa ating Lucky 7 Channel 3 at napapakinggan po sa Radyo Kamalindig at nandyan po ang ating kaibigan, si DJ Yash. Kamusta ka, DJ Yash? At palagi ka nang magtatanong, magpadala ng mga suwestyon o mga problema. At nandyan din po naman ang Radyo Natin Buwak. So, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nako, napakarami po na iulat ng ating Governor Presby sa inyo mga kababayan, kaya tumutok lamang po kayo. At the same time, napakarami rin po nating, may mga ilan po tayong mga espesyal na panauhin, Governor, dito po sa ating Presby with Love, dahil sasamahan po tayo ng mga kinatawan mula naman dyan sa DOLE. Mga kababayan na nanunood at nabigyan ng mga benepisyo mula po sa DOLE, antabay po kayo. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, ay aalamin po natin ang ilang mga mahalagang update dito po sa ating Kapitolyo. Of course, unahin na po natin yung update naman pagdating naman po sa COVID-19, Governor. Ano na po ang latest development, yung mga ginagawa nyo pong paglaban dito sa pandemyang ito, Governor? Mga kababayan, nag-uulat po ulit ako tungkol sa laban natin sa COVID-19. Alam niyo po, nung Mayo 12 ay nagtala po tayo ng 390 na cases. Ano po? Pero yan po ay tinotal natin simula nung Marso 2020 pa po. So, mga 1 year and mga 2 months or 3 months po yan. Pero simula po nung Mayo 12 at hanggang ngayon po,
Hulyo 8, wala pa pong 2 buwan. Sumipa na po ang total ng cases natin ng COVID na 744. Kaya po kung ating gagamitin yung 390 nung Mayo 12 at sa ngayon ay nadagdagan po tayo ng 354 na bagong cases. So mga 90% po ang tinaas ng ating new cases ng COVID-19. So medyo nakaka-alarma po ito mga kababayan, kaya po patuloy pa rin ang ating paghihigpit at lalo po yung ating mga paalala sa ating mga kababayan na mag-comply po sa minimum health protocols. Sa ngayon po, ang active cases natin ay 82 na po. At sa buwak po ay marami-rami, 35 po dyan ang active cases. Sa Mugpog po ay 15, katulad din po ng Gasan. Ang Buenavista po ay 9, ang Santa Cruz po ay 5, at ang Torrijos po ay 3. So ganyan po ang ating sitwasyon. Yung atin namang pong total na mga bakuna na natanggap ay halos 28,000 po yun. Pero yung naka-second dose po ay mga 6,895 po yung naka-second dose or fully vaccinated. So, ganyan po ang sitwasyon dito sa ating vaccination program at gusto po nating maparami itong ating nababakunahan dahil ang ating pong tinatarget na herd immunity ay naglalaro po sa 169,000. So, humiling na po tayo sa DOH ng dagdag pa pong bakuna para po madagdagan ang ating mga kababayan na iilalim po sa population protection. At ako po, Governor, ay nagagalak na ipaabot sa ating mga kababayan na natanggap ko na po kamakailan lamang yung aking ikalawang dose o yung second dose ng Sinovac o Sinovac na bakuna. At sa mga nagtatanong po, mga kababayan natin na natatakot, huwag po kayong matakot, huwag po kayong mangamba sapagkat alive and kicking pa rin po ang inyong lingkod. Ayan. Sa gayon din po, sa mga kababayan din po natin na gusto pa pong magpabakuna, aba ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa inyo naman pong mga municipal rural health unit. And as mentioned by our beloved Governor, may mga paparating po, Governor, na mga bakuna pa sa kasalukuyan. Opo, at talaga pong humihiling tayo sa ating butihing Secretary Duque ng DOH at sa pamamagitan po ng ating magaling na Regional Director Mario Baquelod ay humihingi po tayo ng dagdag at sinabi ko po doon sa Provincial Health Office na pinamumunuan po ng ating magaling na doktor, Dr. Jerry Caballes, na dagdagan pa po yung capacity natin para mas marami pa po kaagad ang ating mga kababayan na nababakunahan. At ang nabanggit nga ni Romy ay tama po yun. Basta dumating po yung supply ng bakuna ay wag na pong mag-atubili. Dahil nga po yung nabanggit ko kanina na medyo tumataas na po yung hawahan dito at alam po natin yung hawahan ay sa loob ng household at dun sa mga opisina or workplace. No po? So ulitin din po natin, pagdating ng bakuna ay magpabakuna na po kaagad. At importante po yung may proteksyon at nang hindi na po dumadami itong ating mga kababayan na nahahawa po sa COVID-19. Opo. Governor, speaking of fully vaccinated, ano po, kamakailan po o nitong mga nakalipas na araw ay naglabas po ang IATF. Hinggil po ito doon sa interzonal travel. Ano po ang inyong posisyon dito, Governor, bilang kayo po ang Pangulo ng League of Provinces in the Philippines dito po sa polisiya na ito, hinggil po doon sa interzonal travel para naman sa mga fully vaccinated individual? Ito pong regulasyon dun sa interzonal travel, o meaning to say po na isang quarantine system area na mas mataas po ang risk ano po at papunta po doon sa lower na quarantine system area or katulad po natin ay MGCQ.
napabalita po na nag-issue ang IATF ng resolution na pag fully vaccinated ay hindi na daw kailangang ma-subject sa RT-PCR or antigen test. Ano po? So, ayon po sa balitang yon ay nagpahayag po at pinag-aralan ng mga gobernador yan at nabanggit nga po namin na may agam-agam po dyan dahil nga po ang aming pagkaalam at ayon sa mga eksperto, ang fully vaccinated individual ay hindi po 100% na protected at pwede rin pong mahawa. Kaya lang nga po ay mild to moderate lang ang maring mahawa sa kanya at hindi daw severe o hindi papanaw. Ngayon po ay pinag-aralan din po ng ating gobernador, Presby, itong IATF Resolution 124B. At doon po nakalagay yan doon sa paragraph D. Ano po? At ang nakalagay naman po doon ay sinasabi yung vaccination card na ini-issue ng establishmento na accredited. Ano po? O kaya po yung Certificate of Quarantine Completion na pwede pong issue ng Bureau of Quarantine ay pwede daw na sufficienting alternatibo doon sa testing requirements. Palagay ko po ay yung mga ibang gumawa ng haka-haka o opinion ay medyo hindi ho nakuha yung talagang kahulugan ng IATF Resolution 124B na sinasabi po nila ay wala na daw testing dahil nga pag fully vaccinated na ay hindi na daw dapat tinitest ng ating lalawigan. So kung makikita po natin yung nakalagay na provision na yon sa IATF 124-B, ang nakalagay po ay alternatibo sa testing requirement. Hindi naman ho sinasabi na wala na hong testing requirement. Kaya nga ho, pag tinignan natin yung IATF Resolution 101, doon ho nakalagay yan, doon sa paragraph B naman ng resolution na yon, na actually hindi ho mandatory yung testing except kung ang LGU ang mag-i-impose ng testing at yan po ay inaalaw sa Resolution 101. Kaya po sa mga LGUs ay pwede po talagang mag-impose ng testing. Ngayon, ang LGU ho ay pwedeng i-allow na vaccination card na lang ang gagamitin instead of testing. Ganyan po nakalagay. So kanina po ay nag-meeting ang IATF at niresolba yung issue na yan na whether may testing pa ba o wala. So naklaro po doon na pwede hong mag-impose ng testing ang LGU. Magte-testing pa rin po. Kaya lang po, discretion na po sa LGU na yun kung i-allow na vaccination card na lang po ang gagamitin. So yung po na-resolba kanina nung IATF, ikinlaro lang ho, pwede talaga ho na mag-require ng testing. At dito po sa Marinduque, dahil nga po, Romy, na medyo pataas po ang ating hawahan, sa pansamantala po hanggang July 30, ay tuloy pa po yung antigen test. Ano po? Dahil kung hindi po natin gagawin to mga kababayan, baka marami pa pong makapasok mula sa ibang lugar na carrier noong COVID-19. So pansamantala po ay patuloy po yung ating testing ng antigen test para po maprotektahan lang itong ating mga kababayan. So Governor, hindi na po tayo mag-re-release o maglalabas pa ng panibagong executive order since or yaman din lamang po Governor, nakalalabas lamang naman ninyo nung isang executive order recently. Opo, yung executive order 21 po natin yan ay nagko-cover na po ng buong buwan ng Hulyo. At sang-ayon naman po yan doon sa Resolution 101 na talaga pong pwede pang mag-impose ng testing ang LGU. So, appropriate po yon sa ating sitwasyon dahil nga po
yung mga galing sa labas ay talagang dapat i-testing. Yung atin naman pong mga kababayan dito na naninirahan po dito, pag lumabas po ay hindi naman po kailangang magpa-testing. Pagpasok din po ay hindi rin po na kailangang magpa-testing, provided ay hindi po lalakpas ng 7 araw yung stay niya sa labas. Ganun po ang sitwasyon. And similar pa rin po, Governor, kailangan pa rin pong makipag-coordinate sa atin pong opisina ng atin pong ng opisina ng gobernador ng inyo pong opisina para naman po doon sa travel coordination permit. Opo, kailangan pa rin pong mag-secure ng travel coordination permit o SPAS, ano po, bago pumasok. Kasi po, modified general community quarantine pa rin po tayo. So, ibig sabihin po ay pinapatupad pa rin ng IATF ang quarantine system na yan. Ang allowed lang ho dyan talaga ay yung essential travel. At kaya po yung mga hindi po residente rito at yung mga foreigner o mga turista o traveler ay kailangan po magdaan din po doon sa antigen test at yung pong clinical and exposure assessment na yan naman po yung nire-require at ina-allow ng IATF resolution, yung 101 po. Opo. At kung matatandaan ko, Governor, dun sa last na interview o panayam po natin sa ating provincial health officer, si Dr. Gerardo Caballas, ay nabanggit niya na ang ating lalawigan ay under o nasa moderate risk. Kaya naman tayo po ay patuloy na nakikiusap sa ating mga kababayan na unawain ang mga pulisiya na inilalatag po ng ating pamahalaan dahil lahat ng yan po ay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan ninyo po na mga nanunood at nakikinig po sa ating Press B with Love. So, from COVID-19, Governor, ay dakuan naman po natin o puntahan naman po natin yung ibang mga mahalagang programa pa rin ng ating pong opisina, ng inyo pong opisina. Ito naman po, Governor, yung may mga kaugnayan po sa ating PGM Love na mga pautang. Magkano na po, Governor, ang kabuuang na ipautang sa ating mga kababayan at ilang katao na po ang nabiyayaan ng napakagandang programang ito? Maganda po ang interest ng ating mga kababayan dito sa ating Love Loan. Ano po, yung Loan Assistance Venture. At ang nakapag-apply na po ay mahigit 10,000 na po. At yung may mga vouchers po ay 8,000 na po. Yung na-issued na checks, ano po, ay 1,174. So, may total amount po na 5.8 million. Pero binibilisan na lang po yung paggawa ng cheque at ang ginagawa po naming solusyon ay baka ibigay na lang ng cash para mas mabilis po yung pagproseso. Alam niyo naman po ay maraming mga regulasyon sa gobyerno. Kaya po humihingi po tayo ng pangunawa ng ating mga kababayan na nag-apply na po na talaga pong pinabibilisan po natin itong distribution, itong mga cheque o later on po ay magiging cash na po yan later on. So far po nung Biyernes ay nagbigay po kami sa Buenavista ng mga 50 po dyan at dito rin po sa Barangay 1, Barangay 2 at Barangay 4 at Kaigangan. Yan po ay namigay po tayo ng mga love checks. Ano po? At sa Gasan po ay namigay din po tayo sa Libtangin, sa Barangay Bahi, Dili, Bangbang, ayan po, Pangi, Masiga at sa Bugnuyan. So talaga pong pinapaspasan po natin to at lalo din po naman sa Mugpog, nagbigay po tayo ng mahigit 104 na mga cheque po sa Kapayang, sa Laon, sa Nangka-1 po, ayan, Nangka-2 at Ino, ano po? So Santa Cruz din po, namigay po kami mga kulang-kulang 90 sa Tawiran po, Buyabod, Dolores, ayan po, Angas, Kamandugan. Patuloy po talaga. Torrijos din po. Nagbigay po tayo sa poblasyon, sa Kabuyo at Marlanga. So, wag po kayong mag-alala at pinapaspasan po natin itong pag-release nitong mga cheque at later on po, ikakash na po natin para hindi na po kayo mahirapang magpapalit ng cheque. Alam po natin itong PGM Love Loan ay kailangan po sa panahon ng pandemya
At nabanggit ko nga mga kababayan, kung gusto niyo mas malaki na loan, ano po, hanggang 250,000 po. Yung mga hindi registered sa BIR, magsabi lang po, nandiyan po yung ating magaling ng hepe ng peso, si Alma Timtiman. Ayan po ang ating tumutulong ng mabuti at parang talagang gumanda ang hanap buhay o negosyo. Dagdagan po natin yung soft loan. Zero interest ho yan. Ano ho? At may grace period pa na halos 1 taon kung ayaw nyo pang bayaran muna. So napakaganda po mga kababayan, sumali po kayo. Ito ay talagang tulong po sa panahon ng pandemya. Nako, talaga namang napakaraming mga biyaya ang natatanggap po na ating mga kababayan mula po sa ating pamahalaang panlalawigan. Alam mo, Governor, nag-ikot po ako kahapon at may isang kababayan kita mula po dyan sa Sitio Tungib, Barangay Lipata. Nakikinig daw po sila, Governor, sa ating programang Press Be With Love sa pamamagitan ng Radyo Kamalindig. Pinapalambing po sa inyo, Governor, na gusto o hanga daw po nilang makatanggap ng mga inahing baboy o mga alagaing mga kambing dyan po sa kanilang barangay. Doon po ba o nakapag-distribute na daw po ba kayo, Governor, ng mga livestock dyan sa bahagi po ng bayan ng Buena Vista? Dahil nais po nilang matanggap din po ang mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa ating mga kababayan. Opo, magandang balita po sa Binabista. Nagbigay na po tayo muna dun sa mga solo parents. Ano po? Mga kulang-kulang 80 po yan ng ating mga baboy. Ano po? At alam nyo naman po yung pagbigay ng baboy, yung 2 anak na babae ay kailangan pong ibalik sa ating pamahalaan para maibigay naman sa ating mga ibang kababayan. Ano po? At sa Torrijos din po ay namigay din po tayo sa mga solo parents ng mga baboy po. At nakakatuwa nga po yung mga tao at kanya-kanyang dala ng sako po at nangako naman po na aalagaan mabuti itong ating mga baboy. At meron din naman po tayong dispersal ng kambing. Ano po? At magaganda po yung kambing na pinamigay natin. Ito po yung mga half-breed na Bowerman or Anglo-Nubian. At mga 160 na po na mga kambing na ang recipients po na 2 goats each ang ating binigay. So yan naman po ng kambing ay mga kababayan ay dapat bigyan ng 2 anak mula sa kambing na yon at tapos ay inyo ng lahat yung magiging anak. Namigay din tayo, Romy, ng native chicken na talaga namang hinahanap ng mga buyer natin sa ibang lalawigan, lalo po sa NCR. Sa barangay Agumaymayan po ng Buwak ay namigay po tayo ng mga 150 na piraso at tigil 5 po itong 30 na benepisyaro. Ayan. Nako, kaya nga po kayo mga kababayan, magpalista na po sa mga barangay captain natin kaagad. Ano po? At may dadating na naman tayong mga kambing, baboy at native chicken. At gustong-gusto ko po kayong mabigyan ng tulong sa inyong pangangailangan ngayong panahon ng pandemya. Nakakatuwa pong makita, Governor, sapagkat nakikita natin sa monitor yung mga tumanggap na ng mga kababayan at hila-hila nila, yung iba ay karga-karga nila, yung mga kambing na natanggap po ng ating mga kababayan. Governor, yung 2 kambing po ba ay isang lalaki at saka isang babae? Hindi po. Ang po dyan ay para pong cluster sila eh. Yung bibigyan po dyan ay mga 8 tao na 2 babae at 1 barako. So, kailangan po ay lapit-lapit din po ng konti o basta sa isang barangay po, ideally yung ganyan. Nakita nyo po yung kambing na yun, napakalalaki po eh. Hindi yung mga maliliit nating native na kambing. At nako, malaman po yan at tiyak po ay malaking kikitain ng ating mga kababayan dyan sa pagpapalaki ng kambing. Opo. Opo. At sa mga kababayan po natin na gustong makatanggap ng kaparehas na mga ayuda at interbensyon, tulong mula sa Press Be With Love sa ating mahal na Governor. Makipag-ugnayan lamang po nandyan si Angel sa 0930-510-2929.
2411. Okay, dumako naman po tayo, Governor, doon sa mga child development worker dahil alam naman po natin na isa sa mga priority program ninyo, of course, ay ang siguraduhin na nabibigyan ng sapat at maayos na mga benepisyo yung mga nagtuturo para sa mga susunod na henerasyon dito sa ating lalawigan. Magkano na po ang, o nabigyan na po ba ng annual cash incentives, Governor, yung lahat ng mga child development worker sa buong lalawigan? Opo, mga kababayan, at siniguro po natin na mabigyan na pong lahat ang mga child development workers sa buong lalawigan. At ang pagkatanda ko po sa BUAC ay nagbigay po tayo sa 57 na CDW, no po? Sa Gasan po ay 35 pong or child development workers na nabigyan. Sa Santa Cruz po ay mga 60. Sa Binavista po, mga 21. Sa Torrijos po ay 42. At sa Mugpog po ay 37. At magandang balita po sa ating mga child development workers dahil nga po sa sakripisyo nila sa pag-aalaga ng mga anak ng ating mga kabaryo dyan na maaring naghahanap buhay, ay pala po talaga silang second mothers po talaga ang turing. At napaka-importante po ng kanilang ginagawa dahil nakakapaghubog po ng moral values, yung personality, yung mga skills, at yung mga pang-edukasyon. Kaya po, sabi ko po sa kanila, itong 2022 ay hindi na po semestral ang pagbayad o semi-annual. Gagawin na po nating monthly yan. At isususog po natin na magiging 750 pesos monthly na po yan para makatulong po sa ating mga child development workers. At pag malaki-laki na po yung pondo ng lalawigan at nakikita ko po lalaki ang ating revenues, mga kababayan, ay hahanap pa tayo ng additional benefits para po dito sa ating masisipag na child development workers. Nakakatuwa talaga, Governor, ang mga balita na yan na talaga namang para sa ating mga kababayan. Kaya naman po, manatili lamang po kayo nakatutok dito sa ating programa at kung hindi pa po kayo nakakatanggap ng mga intervention na yan, ay i-komento po ninyo sa ating social media account o kaya naman maaari po kayo magpadala sa 0930-510-2411 ng inyong mga katanungan. I-komento nyo po dyan anong barangay kayo o saan barangay kayo nanunood at sabihin niyo po kung ano po yung kahilingan ninyo sa ating mahal na gobernador dahil ang atin pong gobernador ay aksyon agad. At sa pagbabalik po ng ating programa ay atin naman pong makakasama ang ilang mga piling panauhin mula po naman sa Department of Employment o DOLE, Department of Employment, Labor and Employment, mula po, binisita po tayo ng ating mga magigiting at masisipag na mga panauhin mula po dyan sa Mimaropa. Mga kababayan po natin na nabiyayaan ng DOLE Tupad, mga OFW, tumutok po kayo dahil para sa inyo po ang susunod na segment ng programang ito. Mga kababayan, magbabalik po kami, makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Sino ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population at uniformed personnel para sa bakuna. Bakit sila ang bibigyang prioridad para sa bakuna? Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniformed personnel upang mabigyang proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mas mataas ang posibleng exposure sa virus at mapagpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ding bakunahan ang mga vulnerableng grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19. Pwede ba akong bumili ng bakuna sa pribadong klinika or parmasya? Hindi maaaring bumili ng bakuna mula sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan, ang gobyerno lamang ang otorisadong bumili at mamigay ng bakuna. Hanggat wala pang full market authorization ang Philippine FDA, walang maaaring magbenta ng kahit anong bakuna sa COVID-19 sa publiko. Libre ba ang bakuna para sa prioridad na grupo? Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa ating kababayan
na kabilang sa prioridad na grupo. Kung hindi ako kasama sa prioridad na grupo, paano ako makakakuha ng bakuna? Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prioridad na mga grupo. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Presby with Love. Talaga naman po sa ilalim ng pamamahala ng ating pong mahal na gobernador ay talaga namang umaapaw at hitik na hitik po ang ating lalawigan sa mga biyaya. Kaugnay po nito ay inaasahan po ang pagdating ng ating mahal na sekretary o kalihim ng DOLE, si Secretary Silvestre Bello. Bukas po yan mga kababayan at dahil dyan, may mga nauna na pong mga individual na makakapiling po tayo live na live dito po sa ating programa. Kapiling po natin ngayon si Attorney Geoffrey Suyaw, ang Regional Director ng Department of Labor and Employment Mimaropa. Gayon din po si Mr. Jose Capa, ang Regional Director naman ng Overseas Workers Welfare Administration ng rehiyon din po ng Mimaropa. Ang atin pong mga kikisig at mga masisipag na mga panauhin, welcome po sa programang Presby with Love. Attorney Geoffrey, please. Bati po kayo sa aming mga kababayan. Magandang araw po sa ating mga kababayan dito sa Marinduque. Kami po ay nagagalak sa maalab at magandang pagtanggap po dito sa amin. Of course, sa pangunguna po ng ating butihin at mahal na Gobernador Presby Velasco. Magandang araw po sa lahat. Opo, para naman po sa inyong paunang mensahe, Mr. Capa, please go ahead po. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating butihing Gobernador Presby at sa lahat po ng taga Marinduque. At isa pong karangalan para sa amin na maimbitahan po dito sa programa ni Governor Presby. Opo. Salamat po. Okay. Inaasahan nga ni po o nakatakda po ang dumating ang ating pong kalihim, si Secretary Bello dito bukas, Governor. Governor, ano po yung mga inaasahan kayang dala o biyaya ni Secretary sa kanyang pagbisita dito po sa ating hugis-pusong lalawigan? Palagay ko po ay marami pong dalang benepisyo ang ating mahal na Secretary Silvestre Bebot Bello. Unang-una po ay naging boss ko po yan sa Department of Justice noong panahon po ni Pangulong Fidel Ramos. Siya po yung Secretary of the Department of Justice. Ako po ay Undersecretary noon sa DOJ. At talaga pong napakasipag ng ating Secretary Bebot Bello noong sa DOJ at lalo naman po sa DOLE. Alam ko po, yung Dole Tupad po ay malaki na pong naibigay itong nakaraan na mga mahigit po 117 million. At palagay ko po si Regional Director Geoffrey Suyaw na po magpapaliwanag kung ano po yung mga ibang darating.
Pero ang naibigay na po hanggang sa araw na ito, simula po nung nakaraan pa at nitong 2021, ay yan pong meron po tayong special program for employment of students, yung government internship program, yung ating pong meron pong starter kits no po, para sa mga entrepreneurs. At ang alam ko po ay meron din po silang livestock dispersal. So, hintayin po natin ang pahayag ng ating masipag na Regional Director ng DOLE sa Mimaropa, si Attorney Geoffrey Suyaw, sa kung anong dadating na mga maraming biyaya bukas galing sa ating mahal na Sekretaryo Bebot Bello. Opo, alam niyo po ay si Attorney Geoffrey ay minsan ko nang nakapanayam sa amin pong programang kapihan sa PIO o sa Philippine Information Agency. Now, Attorney, kagaya po ng katanungan ng ating mahal na Governor, ano-ano na po yung mga programa o mga serbisyo na naipagkaloob o mga intervention na naipagkaloob po ninyo, particularly dito sa aming mga kababayang mga Marinduqueño? Marami po ang mga programa ng ating Department of Labor and Employment na ipinatupad po dito sa Marinduque at sa buong Mimaropa region. No? Sa katunayan po, dahil sa paghihirap po na naranasan ng ating mga kababayan, lahat po tayo ay talagang nagsuffer, ang mga negosyo at ang mga workers natin both in the formal at informal sector ay napadapa po talaga ng tinatawag natin na COVID, no, pandemic. So, ang intervention po ng Department of Labor and Employment, kaagaran po, since 2020, last year, nung tayo ay nag-lockdown, nag-implement po kaagad tayo ng tinatawag natin na COVID Adjustment Measures Program o po yung tinatawag na CAMP. No? Ayuda ito na 5,000 pesos para po sa ating mga manggagawa sa formal na sektor. Pero hindi rin po na kinalimutan ng ating mga manggagawa sa informal na sektor. Ito po yung ating mga farmers, yung ating mga vendors, ito po yung ating mga manggagawa na wala po sa mga formal na pang-empleyo at ipinatupad po ng Department of Labor and Employment, katuwang po ng ating mga local government units ang programang TUPAD o Tulong Panghanap Buhay para sa ating mga disadvantaged at displaced na workers. So, dito po, katunayan, Bayanihan 1 hanggang Bayanihan po na nagsimula po last year, late last year, hanggang po ngayong taon na ito, ay pinapagpatuloy po natin ang implement nitong ating mga programa na pangunahin po makatulong sa manggagawa natin. So, for this year alone, no, kung ngayong taon lang simula January hanggang June po ng taon na ito, ang tupad po natin dito lang po sa Marinduque, may pinakamalaking allocation po na itulong, no, ang ating Department of Labor. Almost 120 million na po ang nai-release para dito po sa ating probinsya ng Marinduque. Uulitin ko po, pinakamalaki po itong alokasyon na naipamahagi ng Department of Labor and Employment dito sa Mimaropa region. At marami pa po magpapatuloy, no, ang pagpapatupad ng programang tupad, hindi lang po sa Marinduque kung hindi sa buong Mimaropa at sa buong Pilipinas. Bukas po, sa pagdating po ng ating Secretary of Labor, magkakaroon po tayo ng isang ceremonial payout, no? Awarding doon naman po sa pinakabago or pinaka-latest natin na ini-implement na programa po dito sa Marinduque, ang tupad, kung saan mayroon tayong 266 beneficiaries po dito sa munisipyo ng Buwak. At magkakaroon din po tayo ng distribution po ng eligibility ng ating mga informal sector workers para po sa livelihood na pig dispersal, no? Dito po sa Marinduque, mga 600 plus beneficiaries po ito na makakatanggap ng tagta 3 biik
at inaasahan po natin na ito ay kanilang mapapalago dahil naniniwala po tayo na pag kanilang mapalago ito, magiging simula ito ng kanilang pamumuhunan kung saan magkakaroon sila ng iba't ibang negosyo sa pamamagitan nito. So, ang programa po ng Department of Labor, bukod po sa tupad ay ito pong livelihood, kagaya po nitong pig dispersal po natin, no? At marami pa po tayong mga starter kits projects, no, na i-implement po kasabay po ng pag-uusap at pakikipag-ugnayan ng ating Department of Labor and Employment na pinangungunahan po ng ating Secretary of Labor, Bebot Bello III, at ang ating butihing Gobernador Presby Velasco. Kaya, Gov, nagpapasalamat po kami sa inyong napakalaking suporta sa Department of Labor and Employment at sa ating mga programang na i-implement po dito po sa probinsya ng Marinduque. Kami man po dito sa buong kapuluan ay excited na sa pagdating, sabi nga ni po namin na historic visit dahil sunod-sunod po, Governor, yung mga kalihim o mga dignitaries na nabisita po dito sa ating probinsya, and we're super excited, of course, dun sa mga lalo't higit dun sa mga dala po nilang biyaya para sa ating mga kababayan. Attorney, para naman po sa sektor ng mga kabataan, I understand meron din po kayong tinatawag na SPES program para sa ating mga kabataan na nanunood at nakikinig po dito sa ating programa. Ano po ang mga pwede nyong maibalita sa kanila? Patuloy po ang pag-i-implement ng ating SPES program. Noong nakaraang taon, hindi masyado tayo nakapag-implement dahil alam naman po natin na mayroon tayong mga strict lockdowns, no, noong 2020, at ang mga benepisyaryo po kasi ng ating SPES ay mostly mga kabataan po, no, na bawal po sa kanila ang lumabas sa kanilang mga pamamahay. In fact, ngayon I believe sa karamihan ng mga LGUs 15 and below hindi pa rin po pwedeng lumabas. Kaya po, last year, ang na-implement lang po natin ay medyo maliit lang po mga benepisyaryo po ng ating SPES, no, dito sa probinsya ng Marinduque. Pero sa taong ito ay sinubukan natin, meron tayong mga kakaibang pamamaraan sa pag-i-implement at medyo lumuwag na rin po ang ating mga quarantine restrictions. Kaya po nagpatuloy po ang ating pag-i-implement ng SPES at ang ating pong napakagaling na peso manager ng ating probinsya na si Miss Alma Timtiman po ay nagpapatuloy po sa pag-i-implement nitong programa involving naman college students, no, ang kaniyang mga benepisyaryo, para po wala tayong komplikasyon doon po sa mga regulasyon natin na bawal pa sa ngayon ang lumabas ang mga mababa ang edad. Okay, napakagandang balita po para sa ating mga kabataan. Balikan po natin si Attorney Suyaw mamaya. Punta po muna tayo kay Mr. Jose Capa. Ano po, yung mga kababayan po natin, mga OFW. Naku, maganda po ang mga balita nito ni Mr. Capa para po sa inyo. Recently ay binisita po tayo ng mga administrator ng OWA at namahagi po sila ng ayuda, mga intervention sa mga anak at mga miyembro ng OWA. Mr. Capa, ORD, Regional Director, ano po yung mga magagandang balita para sa ating mga mahal? Sabi nga po ni Governor lagi sa kanyang programa ay yan ang ating mga heroes o mga bayani ng kasalukuyang panahon. Ano po ang mga biyaya natin para sa kanila, RD? Maraming salamat po. Bukas po, dahil dadating po ang ating butihing Secretary of Labor, kasama po ang aming administrator na si Hans Leo Kakdak, ay mag-award po kami ng mga Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. It's a livelihood program po na pinamamahagi namin. Grant po ito, hindi po utang sa halagang 20,000 pesos each. Ang bibigyan po natin dito, alam naman po natin, nagkaroon po tayo ng pandemya at kasalukuyan ay may pandemya pa rin. Marami po sa ating kababayang OFW ang napauwi ng wala sa oras.
So, malaki po ang pangangailangan nila na sa pinansyal para mapag-aral o maitaguyod ang kanilang pamilya. So bukas po, marami po tayong aawardan ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay. At bukas din po, mag-award din po kami ng mga scholarship financial assistance po. Meron po kami yung tinatawag na EDSP. Yung EDSP po, yun po yung Educational Development Scholarship Program. Ito po ay 4 to 5 year course. Ito pong scholarship po na to ay binibigay po natin sa anak ng active OFWs na kukuha po ng 4 or 5 years course. Pero ito po ay dumadaan po sa isang competitive examination na ang partner naman po natin ay ang DOST. So meron po tayong a-awardan bukas ng EDSP Financial Assistance. Mag-a-award din po tayo bukas ng ODSP. Isa rin po itong scholarship program. Ito po yung OFW Dependent Scholarship Program. Sino po ba yung mga bibigyan natin to? Kasi po, banggit ko nga po kanina, yung EDSP po natin, nagbibigay po tayo kasi dyan, napakalaking halaga. Yan po ay 60,000 financial assistance para sa pag-aaral ng bata para makatapos ng 4 or 5 year course na kailangan pumasa sa isang eksaminasyon na i-administer ng DOST na partner po naman namin. Yung ODSP naman po, ito po yung scholarship na ibinibigay naman po natin dun sa mga OFWs na ang sweldo po ay $600 pababa. Ibig sabihin po, hindi na po nila kailangan mag-exam. Sila po, may quota po kami, bawat probinsya, at sila po ay bibigyan ng financial assistance na 20,000 per year hanggang matapos po nila yung college education nila. Magbibigay din po tayo ng death benefits sa, alam naman po natin, hindi natin masasabi kung ano mangyayari sa ating mga OFW sa kanilang pagtatrabaho sa ibayong dagat. Mag-award din po tayo ng death benefits na 100,000 plus burial assistance. At meron din po tayong award na ELAP. Ano po ba yung ELAP? Ito pong ELAP, ito po yung Educational and Livelihood Assistance Program. Bakit po? Ito po, ang beneficiary po nito, yun din pong namatayan. Kung ang OFW ang namatay po, bibigyan po ang asawa niya ng livelihood assistance, pera pa po, doon sa, kung active members po, at natural cause, bibigyan ng 100,000 plus bereavement na 20,000. Kung accident naman po, 200,000 po yung death benefits. Plus, ito nga po sinasabi ko, under the ELA po, Educational and Livelihood Assistance, bibigyan pa po namin ng 15,000 na panghanap buhay, paniwalang panghanap buhay, yung asawa ng namatay at yung anak po, isang anak po ng active na OWA member na namatay na OFW, kung may anak po siya na elementary, mula po elementary, high school, hanggang college po, siya po ay tataguyod ng OWA. Bibigyan po namin siya ng financial assistance mula elementary hanggang college. Pag elementary po, bibigyan po namin ng 5,000. Pag nag-high school na po, bibigyan po namin ng 8,000. Pag nag-college na po, bibigyan po namin ng 10,000 na financial assistance every year hanggang makatapos po siya ng pag-aaral. At ito po isa sa mga highlights ng ating activity bukas sa pagdating ni Secretary Bello at ni Admin Hans. Gaya po ng nabanggit ko, over the last 3 months, andito po kami at kasama po namin yung mga opisyalis ng OWA at na-discuss po nga namin kay Governor Presby na dahil dito sa pandemya, may bago pong programa ang OWA para matulungan yung mga OFW natin na napawi during the pandemic. Ano po ito? Ito po yung tulong puso. Ang tulong puso po yung tulong sa pag-udlad sa pagninegosyo ng samahang OFW. Ito po ay isang grant from 150,000 to 1 million. Ibibigay namin to financial assistance sa mga OFWs na maggugrupo at nagnanais na magnegosyo. At sinabi nga po namin noon kay Governor Presby na as much as possible, kasi dito sa Marinduque, marami po talaga at very aktibo po ang mga pamilya at ang OFW dito sa Marinduque. Bukas po, mag-award po kami sa 2 organisasyon dito
ng tig pa 500,000 each dahil meron po silang 27 members each. So, dalawang tulong puso po, GovPresby, gaya po napag-usapan natin, mag-award po kami dalawang 500,000 each na tulong puso. At ang unang release po natin, as per guidelines po ng programa, we will release an initial amount of 20% ng total grant. So, tigwa 100,000 kaagad ang ibibigay po namin. So, yan po. Okay, napakagandang balita sa ating mga OFW. RD, gaano po ba karami yung bilang ng mga OFW dito sa lalawigan ng Marinduque? As of last count po namin, meron po mga around 10,500 OFWs po dito sa Marinduque. At kung kailangan po nila ng tulong po ninyo, saan po matatagpuan ng inyong pong tanggapan? Ang OWA po ay nasa paloob po sa tanggapan po ng Provincial Dole Office sa pamumuno po ng kaibigan natin si PJ. Opo. Sige po, muli po nating babalikan si RD Capa at napakabilis po ng ating oras, Governor. Alam niyo naman po pag tayo po ay sumasayang papawid na dito po sa ating programa ay talaga namang hitik na mga impormasyon ang ibinibigay po natin sa ating mga kababayan. Kaya naman, Attorney, baka may mga mahalaga po kayong mga mensahe pa na naisipabatid, ipaabot sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nakatanggap na at yung hindi pa nakakatanggap ng tulong mula sa DOLE. Para po sa ating mga kababayan dito sa Marinduque, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtangkilik sa mga programa ng Department of Labor. Ito po ay para sa inyo, tulong po ng ating gobyerno dahil alam po namin na malaki po ang bagay ito para sa inyo, para sa paninimula ng bawat pamilyang Pilipino dahil po sa nararanasan natin na paghihirap ngayon dahil sa dulot ng ating ng pandemya. Kaya po ang Department of Labor ay nandito po, pumunta po lamang kayo, lumapit kayo sa opisina namin dito sa Marinduque. Nandito po kami sa Buwak, pinamumunuan po ng aming Provincial Director, Peter James Cortazar, ang ating pong mga kawani dito sa DOLE sa Marinduque ay handa pong tumulong sa inyo, magbigay po ng guidance kung papaano ninyo ma-access hindi lamang po ang ating mga livelihood programs, ang ating mga emergency employment program katulad po ng TUPAD, para po sa ating mga estudyante, andyan po ang tinatawag na short-term employment para makatulong po sa inyong pagbabalik eskwela, ang ating pong SPES program para naman po sa mga bagong graduate na hindi pa po nakakahanap ng trabaho. Nag-i-implement po din po tayo ng tinatawag na internship program po or ang ating tinatawag na Government Internship Program, GIP, kung saan mabibigyan po kayo ng pagkakataon na hindi lang nakumita, kundi yung experience po sa pagtatrabaho, maituturo po sa inyo para kung kayo na ay magdesisyon na mag-apply na ng trabaho, meron na po kayong panghahawakan na sinasabi na work experience, no? Para naman po, no, sa ating mga manggagawa na naghahanap po ng trabaho, ang Department of Labor ay nakikipagtulungan po sa ating mga peso. Meron po tayong provincial peso, nandito po yan sa ating provincial capital, ang opisina po ng ating peso manager na si Miss Alma Tintiman. At meron din po tayong mga peso offices sa bawat munisipyo po ng ating bayan, kung saan tumutulong po ang ating mga Public Employment Service Office para po lista po, no, sa ng mga pangalan at mga skills ng kung sino po ang mga gustong maghanap ng trabaho, iko-connecta po nila kayo dito naman sa ating mga employer na naghahanap ng mga manggagawa or naghahanap po ng mga aplikante. At patuloy po ang tinatawag na referral at placement ng mga trabaho po ng ating peso. So, bawat tao po ay meron pong
makukuhang serbisyo sa ating Department of Labor and Employment. Katulong po ang ating mga partners, hindi lamang po ang partners natin sa private sector, lalong-lalo na po ang partners natin ng mga local government units, kasama na po ang ating provincial government na pinamumunuan po ng ating butuhing Gobernador Presby Velasco. Thank you so much, Attorney Geoffrey Suyaw, sa pagpapaunlak po ng panayam at pagbibigay po ng oras para po sa ating programang Presby with Love. At RD Kapa, baka may mga nais pa po kayong ipaabot na mga mensahe para naman po sa ating mga OFW. Pero bago yan, RD, kumusta po yung pag-alis ng ating mga kababayan, yung ng mga OFW natin? Wala po ba silang nagiging problema? Sa kasalukuyan naman po, tuloy po yung pag-alis ng mga OFWs natin. Of course, naririnig naman po natin kay Secretary, meron po may mga protocol din po doon sa ibang bansa. At yun naman po, tinutulungan po ng OWA at ng POA at ng buong department po kung paano, like sa vaccination na lang po, yung mga seafarers natin, may requirement yan na ibang bakuna. And the DOLE ay tumulong po sa kanila kung ano po yung appropriate na bakuna na dapat at tinatanggap po para sila ay makapagtrabaho ulit sa ibang bansa, yun naman po ang ibinibigay sa ating mga OFWs. At yun naman pong repatriation natin, tuloy-tuloy naman po yung pagpapauwi natin ng ating mga OFWs na apektado ng pandemya. At sa ngayon po, ang OWA ay 24 hours a day po, 7 days a week. Andyan po tayo sa airport, sinasalubong po natin ang pagdating ng ating mga OFWs. Sinisiguro po natin na sila ay nasa maayos na hotel quarantine facility at upang sila ay makapagkaroon ng RT-PCR test bago po sila bumalik sa kanilang probinsya, ay sinisiguro po ng OWA kasama po ng ibang mga ahensya nating partners na pag sila po ibinyahe sa mga bawat probinsya ay sigurado pong negative ang test nila at makakasama na nila ang kanilang mga mahal sa buhay. At ang OWA po, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga scholarship program. Napakarami po niyan at tama po ang ating mahal na RD dito. Kami po ay may strong partnership sa peso po, sa provincial peso, municipal peso, and city peso. Lahat po yan, kaakibat po natin yan. Katulong po natin, katuwang yung mga malalayo at hindi makabiyahe dahil sa pandemya. Pumunta lang po kayo sa inyong mga peso manager at sila na po ang magbibigay ng mensahe sa atin sa OWA. Kung ang problema po nasa abroad, kami na po ang bahalang magparating sa ating mga post. Meron po tayong post, Polo Office at OWA Office. Halos lahat po ng bansa sa buong mundo. Andyan po ang buong pamilya ng DOLE sa pamamagitan po ng Polo at ng OWA. Thank you so much, Mr. Jose Capa, ang Regional Director ng Overseas Workers Welfare Administration dito po sa rehiyon ng Mimaropa. At ang atin pong pagsaludo sa lahat po ng bumubuo sa DOLE, lalo't higit po sa atin pong Provincial Director, of course, ng atin pong DOLE Marinduque. Walang iba si Mr. Peter James Cortazar na talaga namang todo po ang suporta sa atin pong mga programa na ating pamahalaan. At sa ilalim naman po ng LMD Peso, nandiyan naman po si Miss Alma. Timtiman na talagang timtiman po ang pagkakaloob ng mga programa at trabaho po sa mga Marinduqueño. Governor, yun pong mga programa o yung binigay po nila na mga serbisyo o yung mga proyekto, yan po ay nakapaloob recently dito po sa ating Bayanihan 1, Bayanihan 2 dahil nasa ilalim pa rin po tayo ng pandemya, Governor. And we have this Bayanihan 3 na sinusulong naman po, pangunahing sinusulong ng atin pong mahal na Speaker, Lord Alan Velasco. Ano po ang update, Governor, dito sa ating Bayanihan 3? Ang pagkaalam ko po ay malapit nang maaprubahan yan at iniintay po nating yung mga biyaya na nakapaloob dyan sa Bayanihan 3. Maghintay lang po tayo at talagang kailangan pong magandang suporta sa ating mga kababayan at medyo mahaba nga ito itong laban natin sa pandemya. Malapit na po yan. Opo. Alam niyo po, Oh, sakay na!
tuloy-tuloy ho ang pagsali sa ating mga programa at proyekto. At nandiyan naman ho si Speaker, ang dami ho dinadala. Next Friday ho, darating si Secretary Bello. Meron na naman doon ito pa doon tayong ibibigay sa atin. Pinakamahina ho, 100 million. Ano ho? Pakapakan natin, Speaker Lord. Ang balita ko, baka maging 200 million pa. No? O, palakpakan po natin ulit. Anyway, magkatapos na rin ako. Maraming salamat sa pagdalo. At nakita niyo naman, tuloy-tuloy ho at Team Velasco. At kay Speaker Lord Alan Velasco. And of course, yung Governor niyo ho. Makiisa po tayo, makisama, para po tayo umulan. Maraming salamat po. Ulit po kayo lahat. Okay, so sa inyo lahat, maraming salamat. Kita muli po tayo. Thank you po. Mga mensahe na lamang po, Governor, dahil sumapit na po tayo sa oras para po tayo ay pansamantalang magpaalam. Governor, please go ahead. Maraming salamat po sa ating mga bisita as always at talaga naman pong todong-todo ang suporta na binibigay sa provincial government ng Marinduque. Maraming salamat po kay RD Attorney Geoffrey Suyaw at talaga naman pong napakarami na pong natanggap ng ating mga kababayan. Libo-libo na po ang nabiyayaan at ang sabi niya nga po kanina ay itong darating na kalahating taon ay marami pang dadating na biyaya at suporta mula sa Department of Labor and Employment under po sa ating napakagaling, napakasipag at talaga pong nagmamahal na Secretary of Labor and Employment, Secretary Bebot Bello. At nandyan din po ang ating Regional Director na si Joe Capa. At nung pumunta nga po sila dito, kasama yung ating mga Undersecretary, ay talaga pong marami na pong benepisyong na ibigay at alam ko po na patuloy pa rin ang mga benepisyo nilang ibibigay. Bukas po ay darating ng ating mahal na Secretary Silvestre Bebot Bello at alam ko po na talagang punong-puno, umaapaw at talagang napakarami ang ating benepisyong sasabihin na ibibigay niya sa ating mahal na mga kababayan dito sa ating napakagandang lalawigan ng Marinduque. Kaya po mga kababayan, sa mga programa po at proyekto ng Department of Labor and Employment at kasama po ng OWA, tayo po ay gamiting mabuti itong ating mga binibigay na tulong at yung naman pong mga training at edukasyon ay atin po naman talagang pagyamanin at mag-aral ng mabuti. Ano po? At talagang ini-expect naman po nila na tayo ay aasenso sa ganitong tulong. So yan lang pong hinihingi ko po sa inyo, makiisa at tumupad sa mga kondisyones at magsumikap para po tayo lalong umasenso. Thank you so much, Governor Presby. At yung mga umantabay po at naghihintay po noong nanalo para po dun sa ating katanungan, apparently naubusan na po na tayo na naman ng oras. Hayaan nyo po at i-announce po namin yan sa darating po na Huwebes. At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating programang Presby with Love. Antabayanan po ang susunod na episode ng ating programa sa darating na Huwebes. Maraming salamat po sa ating mga media partner. Of course, nandyan po sa DJ Yash, sa lahat po ng ating communication team, sa panguna ni Mr. Blair Di Maano, at sa lahat po ng mga nandirito sa ating programa dito na tumutok at sumubaybay. Maraming salamat po sa inyo. At pansamantala po muna tayong magpapaalam. Magkarinigan po tayo muli at sasayang papawid po kami sa darating po na Huwebes. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduqueño sa mang panig ng mundo. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon, kaugnay po sa ating mahal na lalawigang
Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you.